maganda. Saganang ani sa ating lahat. Abangan nyo yung anihin natin dito, mga ka-agritipid. Ayan, ang dami nating natipid dito sa pamamaraan natin. Kaya nga ginawa natin, yun yun, nabali oh. Kaya nga ginawa natin na yung site natin Agritipid PH. Agritipid dahil matagal na po tayong nagtitipid, kaya linagyan ko ng, doon ko kinuha yung agri, tapos tips, tapos may tips na yon, tips kasi nagbibigay tayo ng tips sa inyo, dagdag aral, tapos tipid, tapos Pilipinas, nandito tayo, kaya Agritipid PH. Okay, maganda, masaya kami, ulitin ko, masaya kaming ibinabahagi sa inyo kasama ng mga admin natin at magiging admin pa sa Agritipid PH para masundan nyo. Alam ko maraming nagpapasalamat na dyan dahil ang dami nang naituro dyan, mga kaparmers. Ang dami na naming itinuro dyan. Yung mga nagpapa-add sa akin, ina-add ng ibang admin natin dyan, ay hindi nga kayo makabackread, kaya iulitin na naman namin. Kaya mahirap din yung sitwasyon namin pagbahagi sa inyo para lang matuto kayo at matulungan. Okay, kaya at least hindi nai-enhance din yung utak namin na magturo sa inyo. Yun naman yung benepisyo namin. Yun naman talaga yung target namin. Maitaas ang ani ninyo na matagal nang nalugi sa pagsasakat, hindi maitaas yung ani ninyo na matagal na, ay ang luluwang ng mga sakahan nyo, sayang. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Itong palay natin mga ka-agri, oh. Ito yung wala talagang climate change. Okay, hindi tayo napagbigyan ng kwan, sigurado may masisira dito. Napakaganda sana kung napagbigyan lang. Ito yung kalaban natin. Ayan, masyadong matangkad dito sa likod, oh. Matangkad dito sa likod, umabot dito pag lumusong dito hanggang dibdib. Ayan, oh, lalo't shaded area. Ito yung nasasapul na banda. Ayan, tinitignan natin yung mga nota. Ayan, mga flower. Ayan, ay wala namang nalalaglag, kaya tinitignan ko sana hindi umulan. Yun lang ang kwan natin, masisira sa ulan. Ay naobserbahan ko ngayon, walang nalalaglag dito sa baba. Ayan, bukang buka, talagang nakaramdam ng kwan, nakaramdam kasi tayo, basta nakaramdam tayo ng sa balat natin medyo mainit konti, bubuka yan, maka-agri. Ayan, oh, di ba? Daming buhay. Sana mapagbigyan, Lord. Ayan, pray natin mga ka-agri. Sayang itong kuhan natin, pati itong pure organic natin, no? Talagang binabayo ng hangin na naman, naulit. Labas dyan na sabihin na natin na stem borer, wala pang 0.001% na, kasi kung talagang maraming na stem borer dyan, marami na kayong nakikita. Okay, pag hinagod natin ito, pansinin nyo ha, ihahagod ko to, oh, ang tangkad ng palay, oh, hanggang dibdib yan. Diba? Ganun karami yan. Kita nyo? Pero yung puno ng palay natin matigas, hindi kayang butasan yan ng stem borer. Yan yung kaya wag kayong masyadong matakot sa stem borer. Sayang yung gastos nyo, pagod, tapos dinalason nyo yung sarili ninyo, yung tagasaka. Okay, pagdating ng paghumina ng immune system nun, pag nagkaedad ay sakit ang abutin. Okay, hindi natin matulungan pati yung sakahan natin. Sharing is caring. Magandang buhay sa ating lahat. Pause muna. Ayan, okay. Marami pang ano. May konti pa hindi lumabas. Pero yan, pag gumanda sana yung sikat ng araw, ay sabi ko nga sa inyo, sapaw na yan, 100% na. Okay. Mga ka-agritipid, ka-farmers, ka-manlalon, ka-magsasaka. Kumusta na kayo dyan? Masagaan ang ani sa ating lahat. Magandang buhay. Ngayong araw ay March 6, 2024 sa oras ng 6 o'clock at nakatulog na tayo.
may ginagawa tayo ngayon. Pinupulyar natin yung ayun, SL na dalawang variety, SL28H at yung nasa dulo ay yung SL88 dahil nga mahuhuli yon, kailangan may isabay natin dito sa Longpin 2096. Pansinin nyo, halos ang dami ng sumapaw. Mamaya yan, sobra na sa 50%. Ganun lang, sa 3 days na kuhan lang, sabi ko nga binigyan ko kayo this week na dapat makasapaw lahat yan kasi ang ganda ng panahon. Pero tignan nyo, medyo nagbago na naman yung kuhan, bumaba yung cover ng list natin. Okay, ganun na lang at happy farmers. Ayan, yung ginagamit natin pang pulyar ay yung Yieldmore natural all purpose foliar fertilizer. Natural. Good morning mga ka-agritipids, kamanalon, ka-farmers, ka-magsasaka. Shoutout sa ating mga ka-group dyan sa Agritipid PH, Facebook, Messenger. At ngayong araw ay March 9, 2024 sa oras ng 8:22 AM. At katatapos natin, medyo pauwi na rin tayo, tapos na tayo nagtrabaho. Kanina pumunta tayo doon, naglinis sa mga pilapil kasi ayaw ko ng maduming pilapil dahil pamahayan ng mga daga, okay, mga peste. Kaya lininisan ko yung nandun sa taas, yan marami akong lininisan, yung mga pa-cross at saka pa ganun na pilapil. Okay, papasilip ko sa inyo sa mga susunod na araw or gusto nyo ngayon na para makita nyo. Ngayong araw ay tignan nyo kung ano yung pinagdadaanan ng palay natin. Sa kanina pa to, medyo umulan pa kanina. Ayan, papakita ko lang sa inyo ng actual para makita nyo kung paano tayo paano pinagdadaanan ng palay natin itong sama ng panahon. Ayan, climate change, di ba? March, biglang umuulan na ganito, tapos makulimlim na, ika-2 days na ito. At parang na ganito ulit yung kuwan natin. At least ngayon ay hindi naman bagyo. Unlike nung wet season, yung SL19H natin, yan ay talagang umabot na hanggang leeg natin ay bagyo talaga. Bagyong Egay yung pinagdaanan niya. Kaya talagang bumagsak yung ani natin. Halos bumagsak ng 50%. Okay, dahil nga nasira yung uhay. Okay, kasi pag once na nakasapaw yan, tapos ang style pa noon, biglang siyempre bagyo yan, aaraw, siyempre bubuka. May bubuka yan pag nakaramdam ng solar radiation, yung parang balat natin ay sakto na may initan. Magbubuka yan yung mga palay, tapos biglang buhos ng ulan, doon masisira, tatamaan yung mga flower, tapos matubungan. Sabi sa Ilocano, yung malagyan yung loob ng butil. Siyempre yan, pag nalamigan, magsasara ulit yan. Tapos yun na, mangingitim yun, tapos mababaog. Okay? Yun yung nangyari noong wheat season natin. Itong palay natin ngayon ay napaka-quality. Halos wala akong makitang halo. Quality yung seeds niya. Kasi pag may halo yan, may up and down. Okay? Ito yung variety natin na Longpin 2096. Ito yung mga ka-group chat natin ay ilan na yung umani na, dalawa na. Yung umani sa protocol natin sa Agritipid PH, umani sila ng 10 tons mahigit. Tapos yung isa naman ay 9.1 tons. Okay, 9,150. Yung iba ay abangan pa natin. Ito naman yung palay natin. Hindi naman nagpapahuli itong palay natin. Ang pagkaiba lang natin sa kanila ay yung gusto nilang protocol. Okay, tapos ini-enhance lang namin pag sama-samahin namin. Iba kasi yung protocol ko kasi mayroon akong ginagamit na AgriSave International Corporation na natural and organic. Okay, tapos yun yung pangalan nun ay Yieldmore natural all purpose foliar fertilizer. Yun yung ginamit natin dito na nakakombine ng abono. Bali itong palay natin ay zero kwan talaga ito, zero
nandyan yung mga ka-group chat natin mula umpisa. Puntahan nyo yung YouTube channel, Agritipid PH, makikita nyo doon yung protocol, sundan nyo lang. Yung ginawa ko, pinakita ko na lahat doon. Hindi tayo nag-herbicide, hindi tayo nag-insecticide, pesticide, fungicide, at bactericide. Wala tayong ginamit. Okay, yun lang foliar natin, tapos abono. Kaya nalis yung trabaho natin. Sa damo naman, water management, pinalumot natin. Foliar, nakakabigay ng lumot din. Tapos yung abono, kaya hindi nakaporma yung buto ng damo. Tapos yung iba dyan na sumingit na, ng vegetative disease ay tinanggal natin bago tayo nag-top dress. Ganun yung diskarte yan. Didiscuss ko sa pagkatapos ng cropping natin, didiscuss natin lahat yan. Okay? Abangan nyo. Tapos ito naman yung pure organic natin. Wala tayong ni ginamit na abono dito. Yun lamang ng mga to. Ito, yun lang talagang foliar na yield more, natural all-purpose foliar fertilizer na formulated and distributed by Agrisave International Corporation. O, tignan nyo. Kaya nga nakikita natin yon, punlaan natin, kasi nakakondisyon yon, mas matangkad. Pero pag once na yung punlaan natin, yung pagka land preparation natin to, kasi may mga linagay tayo doon ng mga organic sa lupa. Pag yun yung ginawa natin din dito, hindi sila magkakalayo. Dito sa pure organic natin. Okay, punta tayo sa harap. Baka sakaling iikot tayo doon bago tayo uuwi. Kasi napagod na rin ako, halos anong oras, 5 o'clock tayong dumating dito. Ngayon lang tayo hanggang 8. Okay, pakita ko sa inyo mga linisan. Okay, tara sa harap. Okay, sharing is caring. Post muna. Tara. Ito yung apple natin, oh, kaganda na. Tapos grapes. Ayan, ito na yung palay natin dito sa sinasabi ko sa punlaan, sapaw na. Okay, meron man yan pangilan-ngilan ay meron man lalabas pa dyan yung pangilan-ngilan na lang at mas malalim na bahagi. Ito ay pinasapaw natin sa 5 to 7 days, yung sinabi ko sa inyo sa group chat. Ayan, pinatunayan natin na kaya kong pasapawin yan ng 5 to 7 days, hindi na abutin ng 14 days interval. Okay, sa mga iba naglalaro dahil nga meron tayong ginamit na sustansya mula sa lupa, sakto, tapos meron tayong foliar spraying. Ganun yun, magpasapaw si Agritipid PH. Matagal nang ginagawa natin yan since 2016. Okay, nung napag-aralan natin yan. Tapos ipapakita ko sa inyo ito para makita nyo yung maturity talaga. Ito na transplant shock, dahil ito yung, punta nyo YouTube channel natin ulit, Agritipid PH. Ito yung binungkal ko na sinampling natin na dinisect. Ito yung SL28H, ito yung Longpin 2096, ito yung SL8H. O, tignan nyo, mas una talaga yung maturity ng Longpin 2096. May transplant shock ngayon, kaya medyo ang tangkad noon niya na ang daming sowi. Tignan nyo na dahil sa transplant shock, tapos hinugasan kasi natin yan, ilinagay ko lang dyan para nang hinayang ako. Okay, tapos tignan nyo yung tangkad nung LP 2096 natin na hindi nagalaw. Okay, yung ideal height yan ay talagang inabot ko lang, nandun yung pasok natin, medyo linagpasan na. Okay, kinuha lang natin yung ideal height na, pwede nga natin gawin yan hanggang dibdib, hanggang lieg. Okay, kung gusto natin. Ayan, nagsusuwi po. Yan, linagay natin yan dahil less competition, nagpapalabas pa. May nabilang na tayo dyan na ilang sowi yan. Putahin nyo, mahigit kwan yan. Mayroon pa ata hanggang 58. Okay, puntahan nyo yung kantara. Ayan, aganda. Ayan, ito, tignan nyo. Yung ginawa natin protocol dito sa Longpin 2096, na patunayan natin na wala talaga, matibay. Okay, matibay siya. Tapos pinatibay pa natin yung gamit nating foliar na all-purpose yield more, natural all-purpose foliar fertilizer. Ay meron yon, ang daming ingredients nun na kahit hindi na tayo gagamit ng bactericide, fungicide, ay meron na siya talaga na pangpakinis. Okay, para uunahan yung fungus at bacteria. Okay, may prevention na tayo doon, yun na naikarga doon. Okay, tignan nyo, medyo tignan nyo yung mga una noon, sinabi ko sa inyo,
Kung maganda lang sana yung solar radiation mula pa kahapon, ay kabilis yan yuyuko. Ayan, wala na kayong makita sana dyan. Okay, wala na naman. Ang hinihilang lang natin ay sana hindi bumuka kung ganyan yung panahon. Kasi pag bumuka yan tapos uulan, expected may masisira. Okay? Abangan nyo kung ilan yung anihin natin. Tignan nyo. Sisirain na naman ng climate. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi basta-basta. Hindi basta-basta yung ginamit nating protocol na naman dito na pinagtulungan ng AgriSave International, na pinagtulungan ng AgriTipid PH. Okay, yan yung mga lininisan natin. Ito, lininisan natin. O, pansinin nyo. Nagyuyukuan na. I-view ko sa inyo. Ito yung abangan natin. Yan yung sinukat natin, 3 feet noon. Nalagpasan na natin. Halos 4 feet na. Kasi itong long pin 2096 ay may katangian na maturity na yung height 99 cm to 105 cm at nakuha natin yung planting height. Okay? Yan. I-zoom natin. Ayan, para makita nyo. Tara. Ayan, nalinisan natin yan. Lininisan pa natin dyan sa loob. Kita nyo? Ganun tayo. Kaya ayaw ni AgriTipids na madumi yung mga apil-apil natin, kasi nga ibinablog natin ang actual sa inyo para makutulong tayo sa inyo, lalo yung mga beginner. Okay, i-PM nyo lang ako, i-PM nyo yung mga admin natin, sila Ma'am Grace, nasa UK yan pero ang galing mag-farming. Okay, tignan nyo, binibigyan lang ng protocol yung kapatid niya para gamitin sa palayan niya. Tapos ang ganda ng palay, ganito rin yung resulta ng palay niya, baka mas malakas pa. Ayan yung height nito, nalagpasan na natin yan, height niyan. Okay, ayan view ko para pupunta tayo sa likod, yung lilinisan natin. Yan, okay, ito muna yung i-views natin, long pin 2096, tsaka na lang yung ibang variety. Pause. Likod yung nilinisan ko bago tayo uuwi. Views na lang. Ayan, kung hindi maganda lang yung solar radiation, mapagbigyan tayo, ay sigurado na hindi tayo lalayo sa mga unang umani sa atin na mga group chat na umani ng lagpas 10 tons. Okay, pause muna at tara doon sa dulo. Shout out pala sa mga ka-group chat natin, admin natin dyan, sila Sir Ernesto Martin, Sir Bernard, okay, Mariano, ayan yung mga admin natin dyan, sila Ma'am Grace from UK, tapos yung mga kaibigan natin dyan, nanggagaling, pamilya sa Pilray, si Sir Lawrence, okay, taga Nueva Ecija, at sa mga nasa ibang bansa pa, at sa mga lahat ng mga kasali ngayon dyan at nagpa-add. Okay, yung mga nagpapa-add pala sa akin, ay pasensya na kung hindi ko kayo ma-add, kasi ang dami yung gusto talaga, gustong matuto. Dito muna tayo sa kita, gustong umani ng mataas. Okay, hindi ko lahat makuha kasi sa dami nating ginagawa ay hindi ko ma-browse lahat yung kanyo. Okay, kaya pasensya na, tapos sabihin nyo kung saang province kayo. Kasi tinitignan ko rin, siniselect ko rin yung mga i-add natin. Okay, kasi ayaw kong mapasukan tayo ng ayaw naman talagang matuto, kukuha lang ng protocol natin para pakinabangan sa sarili niyang interes. Okay, yun yung iniiwasan natin, kaya pasensya na. PM nyo lang ako sa Facebook account, ang pangalan natin dun ay, account natin ay April Banal Sugi, at yung mga kasama nating admin, kasi pwede silang mag-add. Ito na yung karugtong dyan, long pin 2096 natin. Ito yung nakalimutan ko yung stick natin, baka malaglag tayo. Ito yung nasa likod, yan, tignan nyo na. Ganyan katangkad, halos parehas. Ayan, o bibis natin. Ayan, halos sapaw na talaga, sapaw na sana yan kung mayroong solar radiation. Ito naman yung dati kong punlaan. Ayan, tignan nyo na, i-evaluate nyo na, marami pang humahabol.
yung mga paniro ang maganda dito sa kwan natin kasi tawag doon. Tignan nyo yung quality oh. Ang ganda. Yung tawag doon, yung kwan natin naglalabas pa ng suwi. Yung protocol natin yan, magiging productive lahat yan basta may sapat na sustansya. Yung mga humahabol na maliliit, magkakalaman yun, okay? Magiging kwan yun, magbibigay pa rin ng magandang bunga yun basta wag lang mabitin. Ayan oh, mahangin. Ayan, ang ipinagpipray natin ngayon ay sana hindi na lang bumuka. Okay, di baling uulan na lang kasi sa LCC ng palay natin ay kaya pang tumindig, hindi magkakasakit ng bacterial leaf blight, bacterial leaf stick. Okay, sa puno, ayan. Kasi malinis yung one natin dahil sa nakatulong yung foliar natin. Sabi ko kasi may fungicidal at bactericidal, uunahan na niya yung farming natin at marami tayong microorganism na hindi natin linalason yan. Okay, pakinabang natin ngayon yan kasi sila yung nagpipix sa mga sobrang sustansya na binibitaw natin pag nag-over. Okay, sila nagpipix sa mga toxic, nakakasama na dyan. Okay, ito yung nakahiwalay na pinitak natin. Ayan, o ayan yung likod ng piggery. Ito yung nakahiwalay. Tara, andun pala yung stick ko. Dito na tayo dadaan para makuha ko yung stick. O ayan ha, ayan, na-views nyo na mga ka-agritipids. Ayan, i-upload natin ito sa YouTube. Di pa pala ako nag-upload sa pagpulyar ko, i-upload ko. At yan, idudugtong ko dito. Ayan, para masundan nyo. Okay, masaya kami binabahagi sa inyo ng Agritipid PH team group chat na makatulong sa inyo. Ito lang yung nakikita naming tanging paraan para makatulong sa inyo, maitaas nyo yung inyong ani. Okay, hindi lang yung average yield na lang natin dito sa bansa, hindi maitaas kahit 5 tons lang. At nandito sa Agritipid PH team para gumagawa ng paraan para maitaas ninyo ang inyong ani at kita sa mababang gastos. Okay, basta pagkatapos ng season na to, gagawa tayo ng protocol, pagpili ng binhi mula seed preparation. Ayan, ilalatag natin yan para masundan nyo kasi ang daming nagre-request. Kasi kahit ibigay, ito pala, kahit ibigay namin sa inyo yung protocol namin ng buo, hindi nyo rin may ani ng maganda kung hindi yung quality ng seeds. Kung hindi kayo nag-start mula sa simula, quality ng seeds, proper land preparation, yan, kasama lahat yan. Ano pa, yung pagpupunla, proper na pagpunla, dapat kasama lahat yan. Ano pa, tapos yung pagkatapos yung transplanting. Next doon, transplanting, yung water management, kailangan mapag-aralan nyo lahat yun. Binabahagi ko lahat yan, binabahagi namin lahat yan sa group chat. Okay, lahat ng sinesearch natin, tapos ina-actual natin para mapatunayan natin hindi kwentong barbero yung ating pagpaparming. Pinapatunayan natin yan, yung mga lininisan ko kanina. Ayan, nalinisan na, nakita nyo doon, nalinisan lahat yan. Ito lininisan ko dahil may mga pumupunta dito na mga kaibigang insekto naman, pero yung lalakaran natin kasi ayaw ko nga ng madumi dahil pagtataguan ng daga. Okay, ito yung malalaki dito. Ito yung medyo dinaya pa na sinabi ko sa inyo noon. Punta nyo yung channel natin, na-discuss ko na doon na ang layo ng pagkatanim dito, pero dahil sa pamamaraan natin, ang daming sowi, tapos ang lalaki ng lumabas ang tangkad. Tignan nyo ang linis ng palay natin, pansinin nyo. Yan yung mga kaibigang insect, nandyan na sila, ang mga chicks ko na sinasabi ko, lady beetle. Ayan, mga taga-bantay natin, nandyan sila. Ayan, ganun tayo ha. Tapos IPM, okay, balik tayo, water management, ano pa, nutrients management, ang mga dapat mapag-aralan nyo lahat yan. Ano pa, pest management. Okay, huwag kayo basta-basta mag-spray ng lason dahil mauubos nyo yung mga kaibigang insekto, lalo kayong magkakaproblema.
kailangan dadaan muna kayo sa AISA, Agro Ecosystem Analysis, IPM, Integrated Pest Management. Bago kayo magpasya, kung talagang marami na, doon kayo bibira. Pero wag naman yung ang dami yung pinagmimix-mix dyan, na lason cocktail, ay patay lahat. Kasi ang unang mamamatay dyan, mga kagritipids, dito na pinakaplan natin. Di ba, nalinisan lahat dyan, oh. Tignan nyo yung pilapil natin. Yung unang mamamatay dyan ay malalambot yung mga kaibigang insekto, kasi karamihan na sisira sa ating palay ay yung parang may buto siya. Yung may buto na insekto, matitigas. Okay? Ayan. Yan lang na may nakita kong halo dito. Isa, dalawa lang. Nandun yung isa sa pure organic natin. Ayan. Black crush yung sinasabi kong may black crush siya. Yan naman ay ginagamit yan para sa breeding, para makuha yung resistant ng hybrid. Ginagamit talaga yan. Minsan mga heirloom, yung mga ginagamit para tumibay. At nakita natin na matibay talaga itong Longpin 2096. Tapos pinatibay pa natin yung protocol natin. Tignan nyo, maraming paru-paro to. Teka. Ayun, ang dami. Pero tignan nyo, may nakita na ba kayong, ayan ang dami. Lahat yan, saka natin napuno ng na yung kinatatakutan nyo. Ang dami niyan. Lalo dun sa gubat. Yan, kinatatakutan nyo. Nandun sila sa baba, nagtatago. Kita nyo? Pero dahil sa pamamaraan natin, pansinin nyo kung paano bumalik yung palay. Matigas. Okay, sa early stage na patigas na natin yan. Tignan nyo kung gaano karami yan. 1,000. Pero tignan nyo, ni isa wala kayong makitang whitehead or dead heart. Dahil pinatigas natin. Maganda na itong palay at pinatigas pa natin. Napakaganda, oh. Tignan nyo. Dito, naubos yung punla. Pinagkasya dito. Pero tignan nyo, nagsowi pa rin. Ito yung pinakaplan natin. Matigas noon. Na-improve na natin. Tignan nyo, ha. Nalinisan lahat yan. Ayan yung kuan. Tignan nyo kung gaano karami yung lininisan natin. Halos half hectares. Okay. Kasi dito na lang yung hindi natapos. Tignan nyo kung gaano kalalaki yung palay dito. Dito may buha-buhangin noon. Na-improve na natin. Okay. Dahil sa pag-iwas natin ng lason. Hindi natin pagsunog ng dayami. Tapos paggamit natin ng organic. Okay. Tapos yung gamit natin pulyar na organic, ayun pa, oh, black rice. Okay, pero ang ganda, di ba? Yan, tara na. Okay, masaya akong binabahagi sa inyo ng actual, sabi ko sa inyo ulit. Yan, nalinisan natin lahat ang ating pamamaraan ng pagsasaka. Ito, shaded area ito, tsaka lang maarawan ito kung nandito na yung sikat ng araw 11 to 12. Tapos hapon. Pero tignan nyo, nagsowi pa rin. Dapat ito malambot, kadalasan yung shaded area at dito sa gubat ay tinatamaan ng bacterial leaf blight. Pero pansinin nyo, malinis. Okay, tara. Ayan, bago tayo uuwi kasi hindi na tayo mamaya na naman yung balik natin. Ayan, ipag-pray natin na gaganda na yung panahon para yuyuko na lahat yan, magkakalaman. Kasi yan, hindi pa yuyuko yan hanggat hindi nagbuka at hindi nakakuha ng solar radiation at sustansya, hindi pa na fertile, hindi yan yuyuko. Dahil wala ngang laman. Tignan nyo kung gaano katangkad dito sa likod. Inabot. Okay. Huwag nyo na. Diba? Mayroon man tayong lalabas dyan na sabihin na natin na stem borer, wala pang 0.001% na, kasi kung talagang maraming na stem borer dyan, marami na kayong nakikita. Okay, pag hinagod natin ito, pansinin nyo, ihahagod ko to. Ang tangkad ng palay, hanggang dibdib yan. Diba? Ganun karami yan. Kita nyo? Pero yung puno ng palay natin matigas, hindi kayang butasan yan ng stem borer. Yan yung kaya wag kayong masyadong matakot sa stem borer.
sayang yung gastos nyo, pagod, tapos linalason nyo yung sarili ninyo, yung tagasaka. Okay? Pagdating ng paghumina ng immune system nun, pag nagkaedad ay sakit ang abutin. Okay, hindi natin matulungan pati yung sakahan natin.